Yung gagawa tayo ng network cable. Kailangan natin ng RJ45, UTP cable, at saka ng crimping tool. Ikakat lang natin gamit yung crimping tool yung wire. Yung para makita yung mga wire. Tapos pag i-ano natin sa bicolor ng straight cable. Kakat natin to para magpantay-pantay saka na ilalagay sa RJ45. Gagawin din sa kabilang side sa dulo ng UTP cable. Gagamitin natin yung crimping tool para ma-lock yung cable sa RJ45. Ngayon, pagkatapos na gawin is mag-run tester na tayo. Ginagamit ito para malaman kung gumagana ba talaga yung ginawa nating network cable. Ngayon ang gagawin naman natin is yung yung crossover. So ang next naman natin gagawin is sharing files tayo. Ang natin set up is yung sa wire. Isasaksak natin yung ating ginawang RJ45 sa switch na dapat yung router naman is nakasaksak din sa switch sa pinakauna. Titignan din natin sa likod kung nakasaksak din ba yung ating yung mga wire na ginawa nating network cable. Pagkatapos na ang gagawin na natin is yung set up natin ng router. Una is magsi-CMD tayo. Kukunin natin yung IP address nun. Saka pupunta tayo sa Chrome. Ita-type lang natin yun sa Chrome para mapunta tayo sa website ng ating router.
Pagdating sa router is lalagay lang natin yung password na makikita sa likod ng router. Ang gagawin natin dito sa router is papalitan yung name ng router, password, and DHCP. Pag na-set up na natin, kiklik lang natin yung finish. Next naman na gagawin is sharing files. Pupunta lang tayo sa network, then pipindutin natin yung Ethernet saka yung properties. Ilalagay lang natin sa obtain para mapadali yung para mas madaling mahanap yung atin. Gagawin natin ito sa both server and client PC. Next naman natin is pupunta natin yung firewall. I-turn off lang natin to para di maabala yung pag-connecta ng dalawang PC. So, next naman na gagawin natin is pupunta tayo sa services. I-automatic lang natin yung function na dalawa, saka yung UPnP, saka yung SSDP. I-automatic lang natin yun.
Gagawin natin yun sa both server and client. Punta pala tayo sa properties ng network. I-turn on lang natin lahat yun para magkita ang dalawang PC. Gagawin natin yun sa parehas na client and server na PC. Ngayon, punta naman tayo sa SysDM na gagawa tayo ng workplace. Ilagay lang natin ang pangalan ng computer saka yung work group. Yung work group kailangan magkaparehas ng pangalan ng sa both PC. I-click lang natin ng okay, tapos i-X na natin para lumabas yung shutdown. Pag di naman lumabas yung shutdown, pwede tayo na lang mag-shutdown. So ayan, i-restart na natin. Wait lang natin pagkatapos nito i-restart. Pagkatapos ng i-restart is gagawa tayo ng files. Pipilitin lang natin yung files ng properties and then share. Tapos maglalagay tayo ng everyone, add natin. Tapos ilalagay natin read and write. Then okay, then done. So, and then sa advanced sharing naman, share all the border, and then permission, then allow everyone. Then apply. Ganun din gagawin natin sa server and client. Parehas natin gagawin yun. Pag nagawa na natin yun, dapat makikita na natin na yung files sa parehas na PC, dapat nagkita na sila. So yun, nakita natin nagkita yung ginawa ng sa client saka yung sa server.
Next naman natin yung gagawin is yung i-static na natin yung IP kasi mag-piping na tayo. Lalagay muna natin yung type natin IP config para malagay natin sa static yung ating network address. Tayo sa network, tapos properties, ito lang tayo sa i-static lang natin siya. I-static lang natin siya. Gagawin natin yun sa both server and client. Pagtapos na natin dito sa is magpiping na tayo. Pagtapos natin sa pag-static is magpiping na tayo. And then yun, nakita natin is nag-connect na sila.